pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat na kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Bilang 11, 26 hanggang 29. Naiwan ang 2 lalaki sa kampo. Ang pangalan ng isa ay Eldad at ang isa ay Medad, at ang espiritu ay bumaba sa kanila. Sila'y kabilang sa nakatala, ngunit hindi lumabas sa tolda, kaya't sila'y nagpropesiya sa kampo. Tumakbo ang isang binata at nagsabi kay Moises, sina Eldad at Medad ay nagsalita ng propesiya sa kampo. Si Josue na anak ni Nun na lingkod ni Moises, na isa sa kanyang mga piling lalaki ay sumagot, Aking Panginoong Moises, pagbawalan mo sila. Ngunit sinabi ni Moises sa kanya, Ikaw ba'y naninibugho para sa akin? Mangyari nawa na ang buong bayan ng Panginoon ay maging propeta na ilagay sa kanila ng Panginoon ang kanyang espiritu. Hindi sa pagkain lamang nabubuhay. Ang kailangan ng mga Israelita sa ilang ay pagkain. Ngunit ang ibinigay ng Diyos sa kanila ay 70 tao na binigyan niya ng kanyang espiritu. Kahit na ang 2 sa 70 ay hindi sumama sa mga nagtipon, sila ay pinuspos ng espiritu ng Diyos. Silang lahat ay nagsalita ng propesiya. Hindi nasulat ang sinabi nila, ngunit makatitiyak na ang sinabi nila ay bibigyan sila ng Panginoon ng pagkain. Sinabi ni Moises kay Josue na mangyari nawa na ang buong bayan ay maging propeta na puspos ng Espiritu ng Panginoon. Ito ay naaayon sa katotohanan na hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Awit 104, 27 hanggang 30. Lahat ng ito sa iyo ay naghihintay upang mabigyan sila sa tamang panahon ng kanilang pagkain. Iyong ibinibigay sa kanila, ito ay kanilang tinitipon. Iyong ibinubukas ang iyong kamay, sila'y napupuno ng mabubuting bagay. Iyong ikinukubli ang iyong mukha, sila'y nangangamba. Iyong inalis ang kanilang hininga, sila'y namamatay, at nagsisibalik sa kanilang pagiging alabok. Iyong isinusugo ang iyong espiritu, sila'y nalilikha, at iyong binabago ang balat ng lupa. Hindi ginugutom. Tayo ay binigyan ng Diyos ng buhay, hindi para gutumin. Ibinigay niya sa lahat ang kalikasan na maghintay ng pagkain. At likas sa Diyos na bigyan tayo nito. Ang Diyos ang nagbibigay ng ating pangangailangan ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Upang hindi kapusin, Diyos ang una nating hanapin at manalig tayo na siya ang tagapagbigay gantimpala sa masigasig na humahanap sa Kanya. Sinabi ng Panginoong Hesus, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakakita, tumukto kayo at kayo'y pagbubuksan. At mahihingi natin ang pinakamahalaga, ang tayo ay puspusin ng banal na Espiritu ng Diyos. Santiago 5:13 hanggang 15. Mayroon ba sa inyong nagdurusa? Manalangin siya. Mayroon bang masaya? Umawit siya ng papuri. May sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng iglesia at kanilang ipanalangin siya at siya'y pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ang panalangin na may pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. At kung siya ay nagkasala, siya ay patatawarin. Manalig at manalangin. Sinabi ng Panginoong Hesus na walang imposible sa sumasampalataya. Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ang sino mang magsabi sa bundok na ito,
Mabunot ka at mapatapong ka sa dagat at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Marcos 38-41. Sinabi ni Juan kay Jesus, Guro, nakita namin ang isang tao na nagpapalayas ng mga demonyo sa pangalan mo at pinagbawalan namin siya sapagkat hindi siya sumusunod sa atin. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko ang agad na makapagsasalita ng masama tungkol sa akin. Sapagkat ang sino mang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sapagkat tunay na sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magpainom sa inyo ng isang tasang tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay hindi mawawalan ng kanyang gantimpala. Kapanig ng mananampalataya. Ang nagpapahayag ng pangalan ng Panginoong Hesus ay kapanig niya. Sinabi niya, ang bawat kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Ang gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ni Jesus ay huwag nating pagbawalan kahit hindi kaanib ng ating samahan. Sila ay hindi laban kay Jesus at sa atin, kaya't sila ay panig sa atin. Si Jesus ay itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa kanyang pangalan ay lumuhod ang bawat tuhod at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, upang ang lahat ay sumampalataya. Ang mabuting balita ay isinulat upang tayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya ay magkaroon tayo ng buhay sa kanyang pangalan. Huwag maging katitisuran dahil sa samahang kinaaaniban. Ang mahalaga ay ang pananampalataya na bunga ng pakikinig ng salita ni Kristo. Huwag maging katitisuran ng mga lumalapit upang sumampalataya sa Kanya. Huwag maging katitisuran kahit na ng anumang maliit na bahagi ng ating katawan. Anuman ang nakakatisod sa ating pananampalataya ay putulin natin upang mamatay. Mas mabuti na pumasok sa buhay na wala ng mga ito kaysa mayroon ang mga ito ngunit pumasok sa impyerno. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli at
iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.